The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Sama-sama sa ating radyo, ituloy mo na. Kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka kung saan o magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU ones at syempre lalong-lalo na sa mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Ngayon din syempre sa mga palagi nag-aabang at nakasubaybay dito sa atin sa Radyo CLSU, the university's official radio station. Pero syempre, bago ang lahat, batiin din natin yung mga nakasubaybay sa atin sa Facebook page and ayan, sa live stream natin sa Facebook page ng Radyo CLSU and syempre sa Facebook page ng Central Luzon State University. Ayan, syempre, bago tayo magpatuloy, nais po sana namin magpakilala dahil kami ang makakasama nyo ngayong hapon. I am Princess Ailira C. Mejia II. And I am Julian D.C. Pagaduan and we are your host for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Ayan, bago tayo magtungo sa ating main discussion, I would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, our Vice President of Administration, Dr. Ariel G. Mactal, our Vice President of Research and Extension Training, Dr. Edgar A. Orden, our Vice President of Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, and our Vice President of Business Affairs, Dr. Karenina M. Romualdo. And syempre, gayon din sa ating radio station manager. And syempre, walang iba kundi ang napakaganda at napaka-energetic na si Ma'am Zoril D.C. Villaflores. And syempre, gayon din sa ating mga directors, deans, department heads, faculty and staff, student leaders. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Gayon din sa ating mga masusugid na University Security Force at ang ating mga UTS drivers. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. And eto, syempre, dadagdagan ko na ibabatiin ko. So, gusto din namin batiin yung mga kasama namin sa PMSN, Stratcom, and syempre, OP. Ayan. Hello kila Ma'am Yen, Sir Augie, Sir Flo, Ma'am Jess, Sir Kuji, Sir Jace, and syempre kay attorney na kasama din namin sa office. And syempre sa mga kasama namin sa Office of the President, hello Ma'am Job, kay Ma'am Karen, kay Sir Romel, kay Sir Billy, and syempre pati na rin kay President. Hello po sir, so I hope nanonood sila ngayon na binati na natin sila. So wag na po kayo magtampo, nabati ko na po kayo. So ayan, syempre gayon din sa mga friends ko and relatives na talaga namang super supportive na lagi ding nakatutok at nakaabang. Kaya naman, syempre, excited na ako. Ikaw, Princess, baka may gusto kang batiin or i-shout out na rin? Ayan, syempre, sobrang excited mo, Ate Jules. Nahawa na rin yata ako. Syempre, bago yon, gusto ko rin munang batiin yung family ko and syempre, sa mga kasamahan natin dyan, kila attorney, kila Ma'am Yen, kila Sir Augie, at kila attorney Mike, at sa kaibigan ko, sa mga advisor ko dyan sa College of Arts and Social Sciences, kay Sir Resty Borhal. Ayun. At syempre sa mga kaibigan ko rin dyan, hindi ko na kayo iisa-isahin. Baka pag may binanggit ako rito, magtampo pa kayo pag hindi ko kayo na isa-isa. Diba? Mahirap naman yon. Kaya syempre, simulan na natin tong hapon na to. So, ayun. Pero syempre, bago natin simulan at magpatuloy, baka may mga nanonood din, mga aspiring CLSU students ngayon, or mga estudyante na natin na napadaan sa programa natin na hindi pa nila naririnig. So, pwede bang bigyan mo muna kami, Princess, ng konting overview, ano nga ba ang CLSU Matters?
Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSUans regarding sa mga importanteng events, programs, and initiatives ng ating university. Ang programang ito ay naglalayong talakayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at mga student leader na maaaring makapagbigay ng mga impormasyon o kaalaman sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU. Gayon din siyempre ang mga kwento na maaaring makapulutan ng inspirasyon. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, mag-recap muna tayo sa nakaraang episode. Ayan, nabanggit mo nga, Princess, yung nakaraang episode, ano. So, ayan, una, syempre, gusto natin humingi ng paumanhin at medyo matagal na yung huling airing natin. So, huling airing natin, napag-usapan nga natin ng 58 University Intramurals na kasalukuyan na nga nating isinasagawa ngayon. So, ang naging guest natin doon ay walang iba kundi ang head ng Sports Development Office, si Sir John Agaton, na kung saan tinalakay natin ano nga ba yung mga nadagdag na sports ngayong University Intramurals and ano nga ba ang mga parang mangyayari pa. So nakita nga natin ito lang na actually kahapon lang since opening kahapon. So ayun, may nadagdag na bench cheering din. So ayun, nasaksihan natin din yung mga talento ng iba't ibang kolehiyo. So ayan, syempre, ngayon nga pinagdiriwang na natin yung 58th University Intramurals. Syempre gusto natin i-good luck lahat ng athlete natin and i-congratulate na yung mga nakakuha na ng medalya. Ayan, and kung mapapansin nyo, meron na po tayong medal tally as of 6 p.m. yesterday na makikita natin sa Central Luzon State University official Facebook page. So ayun, syempre i-wish din natin yung mga athlete natin na sana walang ma-injury at maging safe lahat. So ayun, so balik na tayo sa episode natin ngayong araw na to. So ayan, ano nga ba ang magiging pag-uusapan natin ngayon? Ano ba tatalakayin natin ngayon, Princess? Syempre, dahil namamayagpag na at nalalapit na ang CLSU College Admission Test, inaasahan ng mga aspiring students at CLSUans. Pero syempre, Ate Jules, bago tayo magsimula doon, mag-throwback muna tayo sa nangyaring CAT application nung mga panahon natin. O parang ang tanda na natin. Parang tanda na nung panahon natin. Parang ilang taon pa lang naman yung nakalipas. Pero sige, parang ma-reminisce din natin. Yes. So, ako, ano bang naaalala ko? So, ako during my time, parang ang tanda. During the time na nag-a-apply ako for college admission test, naalala ko parang September yun maaga pa yun. Tapos, actually, nakakagulat nga nun kasi doon pa yun sa CTEC office. CTEC. So, ayun, walang pila, dumating kami, walang pila, and ang bilis lang din kaming na-accommodate. So, ayun, nakakatuwa lang din na parang syempre first time din sa CLSU. So, kami noon, nag-ikot-ikot na kami, tinignan namin kasi parang nasa isip na namin noon na kaya tayo mag-e-exam dito. Tara, ikutin na natin. Baka para hindi tayo maligaw sa mismong exam natin. So, ayun, kahit pa paano nalibot namin, siguro mga lang yun, mga 1/4 ng CLSU yung pero hindi lahat. So, yes. Since sobrang laki nga. So, ayun, ikaw, ano namang memories mo during application mo ng college admission test? Ayun, natatandaan ko nung mga panahon na yun, hirap na hirap kaming mag-send ng picture sa Google Drive. Madali lang mag-send, pero ang mahirap doon, mga sutil yung mga nakakasabayan mo. Talagang i-delete yung pagmumukha mo doon. Kaya kailangan mo talaga, lagi mo siyang chine-check para hindi mawawala yung pagmumukha mo ron. Tapos natatandaan ko nung CAT na, doon kami sa engineering, sa room 437, seat number 17. O, diba? Ay, shala, tanda-tanda. Sabay-sabay kami ng mga kaibigan ko noon January 11, 2020. Saturday yon 8 a.m. So ako, share ko na rin. So ako, nag-exam ako noon dito sa College of Business and Accountancy doon. So ayun, muntik ko pa makalimutan yung test permit ko during nung exam. Talagang hindi ka papapasukin pag wala yun kailangan yun Syempre yun yung pinaka parang gate pass mo doon bago ka makapasok. So ayun na nga, kaya naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay walang iba kung hindi ang patungkol sa CLSU College Admission Test. Syempre ongoing na po ang ating application. Ayan, para rin sa mga aspiring students and syempre baka meron tayo mga estudyante na dito, may kapatid, pinsan na pag-graduate na din ng senior high school na magte-take na din ng college admission test. Kaya naman, syempre, bago kami magpatuloy, gusto lang din namin sabihin na ang CLSU po ay merong 9 colleges. Ito ay simulan natin sa College of Education, College of Agriculture, College of Engineering, College of Veterinary Science and Medicine, College of Arts and Social Sciences, at syempre, ang College of Business Administration and Accountancy.
and College of Fisheries, College of Home Science and Industry, College of Science. And Ayan. syempre, meron din tayong One Transnational University. Ayan. Kaya naman syempre, huwag na natin patagalin pa to. Siyempre, simulan na natin tong kwentuhan na to. Kaya Ate Jules, sino nga ba ang makakasama natin ngayong hapon na ito? Ayan, syempre alam ko excited tayong lahat. Kaya na may ipapakilala ko na makakasama natin ngayong hapon na ito para syempre magbahagi sa atin ng mga impormasyon or mga proseso paano nga ba ang pag-a-apply ngayon. Syempre, iba yung panahon natin, iba yung panahon ngayon, iba yung proseso natin noon, iba yung proseso natin ngayon. Oo. So, Ang paano nga amatan. ba yung proseso natin ngayon? So, masasagot natin yan later on. Kaya naman, ipapakilala ko na ang makakasama natin ngayong hapon na ito, ang head ng CLSU Testing and Evaluation Center, Dr. Elmer D. De La Rosa. Ayan. Welcome po sa CLSU Matters, Sir Elmer. And alam po namin na sobrang busy po kayo ngayon para sa paghanda sa nalalapit na college admission test. Pero syempre maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon na ito. Baka may gusto po kayo i-shoutout, sir. Pwede po yan. Sir. Una nagpapasalamat ako, no? Thank you, Princess and Julian at sa buong pamunan ng Stratcom para sa pag-imbita sa amin dito sa ating stasyon upang maging guest. At ito na rin yung opportunity namin para ipaliwanag yung buong proseso, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakapag-apply. Siyempre, unang shoutout natin dyan yung ating masisipag at magigiting na CTEC staff dahil sa tulong nila ay tuloy-tuloy at very successful ang ating ginagawang online application at ang ating sinasagawang mobile online application caravan sa iba't ibang schools. So thank you for your continuous support. And Adja. syempre, honor din kami, sir, na makasama kayo. And syempre, maibahagi natin sa mga estudyante natin and syempre sa mga aspiring CLSU1s, ano nga ba yung proseso natin ngayon. And baka syempre, sir, may mga katanungan sila. So, mga sasagot natin yan. So, kaya naman, sir, wag na nating patagalin pa. Ayan. Pero, bumati na po ba kayo, sir? Ayan. Good afternoon sa buong CLSU community. Una-una, higit sa lahat sa mga taga-CTEC. Ayan. Kaway-kaway na lang kayo dyan. So, ayan, sir, nabanggit nyo nga po na first time nyo to. Kinakabahan po ba kayo? Slight lang. First time, hindi naman first time sa interview, kundi dito sa booth natin. Because I was once interviewed tungkol sa sa isang topic. Kaya lang online. Via Zoom siya. So, this is my first time na makita itong facility natin. So, hindi naman kayo, sir, kinakabahan. Okay lang. So, okay Sakto lang pala. Sakto lang, ayan. Siyempre, sir, relax lang. At siyempre, kwentuhan lang tayo dito, sir. Kaya naman, sir, umpisahan na natin ang tanungan. Ayan, for the first question po, sir. Para po sa mga hindi nakakaalam, maaari niyo po ba kaming bigyan ng overview kung para saan at kung ano ang purpose ng CLSU College Application Test? Ayan. Okay. So, just like any other admission test sa ibang universities, ang ating CLSU admission test ay aptitude test. No? Ibig sabihin, ito ay sukatan ng likelihood na ang ating aplikante will most likely to be successful to complete the college life. No? Pero marami ng pagbabago sa ating admission procedure. I remember, sabi ni Julian kanina, parang face-to-face pa nung application. Yes po, sir. Opo. Hulaan ko, Julian, batch 2020 ka ba? Nag-first year? Yes po, sir. Ayan. So, yung batch 2020, graduate na noong July, noong school year, at sila yung huling batch ng nag-exam na face-to-face bago mag-pandemic ng 2021. Tama ba? Yes po. Opo. Ayan. So, muli, ang admission test natin ay aptitude test, pero isa sa pinaka-changes na masasabi ko is that mula noong 1995 hanggang nung huling batch, which is 2020, tayo ay nakabase lang sa admission test ng ating pagpasok sa CLSU. Pero noong 2021, nung tayo tinamaan ng pandemic, at 2022, ang naging basehan natin ay grades naman. Ibig sabihin, it was improbable or it was impossible for us to administer the test. Kaya ang naging basehan dati ay grades lang at kailangan pang ipa-approve yun sa BOR. Tapos, ang isa sa innovation natin ay noong 2023, which is yung mga second year natin ngayon, integrate na natin. No? Ang admission procedure natin ngayon, para sa hindi nakakaalam, ay dalawang components na. So, exam at saka yung grades nila nung high school. Kaya, kung napapansin ng mga aplikante, nire-require namin ngayon na mag-submit sila online ng kanilang mga grades ng high school para nakabase doon. Pero mas malaki pa rin yung porsyento ng exam. Hindi lang namin sasabihin kung ilan, Opo. pero definitely the admission test is given more weight. So, yun.
So kaya sir, parang importante din na talaga. Nasa high school pa lang, pinagbubutihan mo na. Kasi by now, hindi na lang sa exam sir nakapokus kung papasa ka or hindi eh. Kasi parang sa mga past na pinag-aralan mo, naka-based na rin doon sir, ano? Kumbaga may carry over na yung performance mo nung high school kasi naniniwala ang CLSU dahil inaprobahan ito ng Board of Regents na magiging successful ang isang bata sa kolehiyo, most likely kung naging masipag din siya, di ba, nung siya ay nag-aaral nung high school. Pero syempre may mga exceptions to the rule tayo. But generally, students who perform better during their high school will most likely to perform also during their college years. At yun po yung sukatan ng ating test, the aptitude of the students. So, ayun sir, nabanggit nyo nga po kanina na syempre iba-iba na yung proseso natin. Sa iba yung proseso po nung during na kami yung nag-a-apply. And syempre sir, ilang years na din yung nagdaan. Syempre, parang nagki-keep up din tayo sa mga technology din natin. So, and sir, para naman sa, syempre sa mga aspiring students din natin. And syempre sa mga gustong mag-aral dito. So, paano po yung process ng pag-a-apply ng CLSU CAT at hanggang kailan po sila pwedeng magpasa? Ayan, so isa siguro sa mga advantages kung meron man ang pandemic ay naging online yung proseso natin. At dahil naging online ang proseso natin, masasabi namin na naging mas madali para sa aplikante ang pag-apply sa CLSU dahil hindi nila kailangan pumunta dito physically, pumila. Nagkataon lang walang pila nung pumunta ka, pero usually ang pila ng admission test ay pag malapit na yung deadline. Alam mo yun? Pag malapit na yung deadline. Yung pag mga nagra-rush na yung... Pero nung pandemic, yung 2 taon na magkasunod, 2021 at saka 2022, yung mga second year at first year natin, ay third year at saka fourth year natin na estudyante ngayon ay nakinabang doon sa online application na kung saan biglang dami yung aplikante natin. Mabanggit ko lang, Julian, na ang college admission test natin ay hindi lang para sa mga currently enrolled grade 12 ngayon who are expected to graduate by 2025. Yes, kundi para rin ito sa mga graduate na ng K-12 na hindi nag-aral sa university at kung sila man ay nag-aral na sa ibang university, pwede silang mag-exam kung magka-qualify sila sa kategoryang transferee who earned less than 36 units. Qualified din ang ating mga aplikante na graduate ng old curriculum, yung hindi nag-senior high school, at yung ating mga graduate ng alternative learning system o yung ALS na tinatawag natin. So very inclusive yung ating admission sa CLSU. At ang schedule ay inagahan namin September 2 at hinabaan pa namin December 31 midnight. So ibig sabihin, pwede pang mag-apply bago magbagong taon. Tama, which is sir. online po. Online Yes. po ang ating application. So yung iba, may mga nag-walk-in pa na pumupunta sa CLSU kasi ang pinagbabasihan nila yung mga ate nila 10 years ago na nag-aral sa CLSU o pinsan na nag-aral na hindi online. So, inuulit po namin ang ating pong application for the CLSU admission test. Yung test mismo, ay online at magtatapos po ng December 31 midnight. So, ayan sir, parang sinagad na talaga natin hanggang December 31, 12 Last year, Ma'am midnight. Julian, kasi parang December 15 para sabi namin may preparation kami ng 2 weeks before January. January, sir. Kaya lang ang daming humingi na extension. So sabi namin ni President, Dr. Abelia, sir, isagad na natin ng December 31 para wala ng dahilan. Para hindi makapag-apply, sir. Tapos ina-announce din namin sa flag raising ceremony. Yes, and sir. then, yun, salamat sa CLSU community for sharing the announcement. Kasi nakiusap kami dati sa CLSU community during flag raising ceremony na i-share sa kanya-kanyang Facebook accounts yung announcement. At palagay ko nakatulong ito ng malaki dahil nag-translate ito sa mas maraming aplikante. At tayo ay nasa kalagitnaan pa lang ng application period. Opo. Mas maganda talaga parati pag maaga, di ba? Di ka na maubusan ng slot. Actually, sir, may ano po ba tayo? May pinupuno po ba tayong slot? Or as much as pasok, sir, sa time natin, makakapag-apply? Yes. Although, syempre, yung logistics nito, kailangan paghandaan namin. So, nakahanda kami na 2 araw yung schedule na pinarami namin ang testing rooms. From 2,500 per session, ginawa naming 3,500. So, sa isang araw, we can accommodate 7,000 applicants. So, since 2 yung schedule, ang maximum natin for now ay 14,000. Pero ready kami na mag-extend ng another schedule, another weekend to accommodate more applicants, which I think mangyayari yan.
Okay. Para naman po sa pangatlong tanong, sir, meron na po ba tayong date kung kailan at saan gaganapin ang examination ng ating mga aspiring CLSU1s? Okay. So, ang date ng exam natin ay February 15, Sabado yon, at saka February 16, Linggo. At meron na mga room assignments. Actually, yung mga nakapag-apply na successfully, nakalagay na sa kanilang test permit kung ano yung test venue nila, which include ano yung building. For example, College of Arts and Sciences, anong room, for example, 210, then anong seat number. Opo. Nakalagay na doon. At anong oras, syempre, mahalaga yung anong oras kung anong oras sila mag-exam. Dalawang session natin, isang umaga at saka isang hapon. So basically, we have 4 sessions for the entire admission test. Tigda-dalawa sa bawat araw. Okay, sir. So, ayun sir, talagang mainam din po na parang maaga pa lang para yung mga estudyante, yung mga aspiring students ng CLSU ay makapaghanda na rin po, ano. Kasi sir, hindi rin biro na, syempre parang yung transition nandun na sir, no? So, kaya dapat po paghandaan. And yan, nakikinig na sa atin, syempre baka may mga nakikinig dyan. So, inote nyo na po yung mga sinasabi ni sir para pag mismong exam na natin, so alam na natin yung gagawin. So, eto sir, since sinasabi nyo na po na kahit papaano may mga rooms na, so ano-ano pa po yung ginagawang paghahanda po ng, syempre, kawani po ng ating pamantasan para syempre, sir, masiguro natin na magiging maayos yung daloy ng ating online application. Okay. Pagdating sa online application, actually, medyo smooth pa kasi basta maganda yung program o yung system na na-develop, ay maayos. Ang medyo may mas malaking kaming concern ay yung mismong araw ng examination kasi dagsa yun, ano. So usually, imagine mo 7,000 ang naka-schedule sa araw na yon. Although hindi naman sabay-sabay na pupunta kasi may PM session, yung AM session no, napakarami. Last time, I remember last year, alas 4 ng madaling araw, mayroon ng mga nagpunta sa venue nila at hindi lang physical na body kundi siyempre yung mga sasakyan, lalong-lalo na po yung mga malalayo at may dalang mga sariling sasakyan, nangailangan kami talaga ng malaking tulong. Pero it was very successful and I think ano naman namin, napag-aralan na namin kung ano yung mga limitations namin nung nakaraan kasi it was the first time na napakarami ng face-to-face application namin, ng online applicants natin at ma-address natin lahat sana ngayong taon na ito. Yes, so syempre sir, mainam din na natututo tayo sa kung paano pa natin i-improve syempre yung mga proseso natin or yung kung paano natin i-approach yung admission test natin. Yes, ma'am. Ayan. Para po sa ikalimang tanong, sir, ilan po ang expected number of examinees natin this year? And among these examinees, ilan po ang kukuhanin natin for the next school year? Okay, so meron ako ditong data no, na inihanda na kung saan yung trend siguro ang ating pag-usapan. Noong 2020, no, Julian, nung kayo ay nag-exam, actually, ang nag-exam lang noon ay 7,501. So, ever since 1995, halos ganun lang 5,000, 6,000. Ang pinakamalaki na ay yung 7,658 noong 2019. Tapos, noong pandemic, medyo paiba-iba yung yung pattern. Pero ang magiging consistent siguro ito nung nag-umpisa na ulit tayo magbigay ng exam noong 2023. From 7,501, nagkaroon tayo ng examinees na 8,734, which is 16% increase no, compared noong huling exam natin. Tapos last year, nagkaroon tayo ng 11,621, which is 33% higher compared to last year. So 16 naging 33, so ibig sabihin parang na-doble yung percent increase. So I could not imagine kung itong 33 magiging 60% higher yung 11,000. Pero mukhang ganun na nga, Ma'am Julian and Ma'am Princess, kasi as of now, November 15, which is 1.5 months pa bago yung deadline, ang atin ng nakapag-register ay 17,254 at out of these registrants ay meron na po tayong 10,333 na meron ng schedule. Ibig sabihin, ma'am, nun, yung 17,000, yung natitira doon sa 17,254 ay hindi pa nakakapag-upload ng mga requirements, hindi pa nakakarating doon sa last step na kung saan meron na silang permit. Pero sa ngayon, meron ng 10,333 na
successful ang application kasi Application may po. schedule na. In other words, puno na po yung February 15. So, wala na po tayong magagawa yung pong nag-a-apply ngayon at yung mag-a-apply pa sa mga susunod ay ang open schedule na po natin ay February 16. Which is Sunday, po siya, sir, Sunday. ano? Pero I think mas maganda yun. Mas makakapagpahinga sila ng weekend after the February 14 Valentine's. Baka may program sa mga school, ano naman yung mga senior high school natin, pinaghahandaan yung February 14. So 15 ang unang exam. So I guess 16 is a good schedule also. Yung kung ilan ang tatanggapin, I may also share the trend. Noong 2023, 2,783 lang ang ating first year. Kaya hindi pa rin po tayo nakaabot ng medium university category. At luckily, na last year, nakapagtala po tayo ng 4,124 na new students kasi dumami yung ating aplikante. So marami rin tayong pinagpilian. Tumaas po yung ating estudyante. Nag-increase po tayo ng first year, 4,124. Kaya po tayo ngayon ay, ang total enrollment natin sa buong CLSU ay 15,674. Kaya tayo ngayon ay medium university na. At malaki ang kinalaman ng kategory natin sa ating budgeting. Yan. So malaki ang naitulong ng pagdami ng ating first year. So ngayong taon, sana ganito rin ang dami or dumami pa kasi I think may bagong programa, no? May lalong-lalo na ang College of Arts and Yes Social po. Sciences. Meron Meron silang International study. Bagong program po. Ayan. So nadagdag po yung BAIS. Opo. So yun sir, nakakatuwa lang din malaman na by that data sir, nakikita natin na marami pa ring estudyante na super interested sa university natin na gustong maging CLSU ones. Yeah. Syempre, ayun. Kaya naman sir, talagang i-look forward natin na mapaghandaan ng mabuti, ano sir? Kasi hindi rin biro sir yung bilang ng mga applicants ngayon. Talagang parang nung time namin biglang kalahati yung inilaki eh. Kaya parang nung time namin nun sir, nalulula na kami sa dami ng dumadating na mga mag-e-exam dito. What more pa ngayon na talaga namang nadoble yung bilang. So in case na sumobra tayo sa expected natin, pinaghahandaan nating 14,000, so ang magiging susunod nating schedule na ay yung susunod na Sabado, right after noong yung Ng week so po na yun. plus 60 kung Feb 15 yung una, that would be February 22 yung Sabado. Ngayon kung sasobra pa ulit, no, meron pa din tayong isa pang weekend which is February 23. At nakahanda na ang ating mga proctors, no, para sa pag-monitor ng ating mga examinees. So talagang weekend lang po natin ginaganap sir para hindi rin maka-intervene sa klase dito sa university. At yung ating din mga estudyante na ayaw natin na ma-interrupt din yung kanilang mga classes during those periods, kaya weekend lang yung ating examination. So ayun sir, babalik tayo dun sa online application sir. So di ba po marami nang complete yung application like nakarating na sila dun sa last step. So, paano sir? Kunwari ako, nakapag-apply na. Nakita ko, nung nireview ko sir yung information ko, may may correction. Like, kunwari, yung gitna ko po, imbis na DC, D lang po yung nailagay. Ganon. So, paano po nila, sir, aayusin yung ganon? Since, given na online po ang ating application, paano po nila makokorek yung mga ganon? Yung mga may corrections ay magagawa pa rin yun dahil tayo naman na ngayon ang may hawak ng ating application procedure. So ang gawin lang nila, mag-message lang sila doon sa ating Facebook o kaya sa email para ma-address ng ating technical staff yung mga pagkukulang nila. Pero yung iba, halimbawa ay yung ibang impormasyon ng katulad nung gusto nilang baguhin yung kursong pinili nila, hindi na yun pwede kasi meron tayong bahagi ng ating application na prompt sila na bago pa man sila pumili ng isa ay may laking dialog box na kung saan bago ka pumili nire-remind na dapat final na yung iyong decision. Anyway, meron tayong 3 course choices. Meron silang priority course, then meron silang 2 alternate courses. Okay. At yun yung pinaghahandaan natin na
Yun yung iniwasan natin, yung magkagulo-gulo dahil siyempre malaking basehan yon ng kanilang admission kung anong pinili ng mga kurso Po. at feedback din yun sa mga colleges na ano-ano ba yung mga kurso na pinakamarami, susunod, etc. etc. Pero yung mga corrections, halimbawa alterations sa mga pangalan, pwede pa rin So, yun. pwede po yan. So, ayan, sa mga nanonood sa atin, so, yung may mga kakilala, then na mga nag-apply. So, kung merong corrections, like sa mga personal information, so, pwede pong makorek yun. Mag-message lamang sa Facebook page. Ayan. And, syempre, sa email din nila. So, ayun, sir, Yes, magtingin tayo ng questions din dito. So, baka meron pong mga nagko-comment or may mga gustong i-clarify. Ayan, habang chinecheck po ni Ate Jules kung merong mga katanungan sa comment section, follow-up question lang po, sir. Saan po sila pwedeng humingi ng tulong kung sakali or assistance sa CTEC po kung sakaling hindi nila alam yung gagawin nila? Aling hindi gagawin? Very particular. Yung mga, bali, sir, halimbawa po, ako, nagka-problema po ako sa pag-apply online. Kanina po ako pwedeng magpatulong. Sino po yung pwede kong kontakin sa CTEC para ma-assist po ako? Basta mag-i-email sila doon o magme-message doon sa ating Facebook, ready naman eh. Walang specific na tao na tatawagan or i-message kasi lahat ng staff ay alam kung ano yung procedure na gagawin. Pero I think very minimal yung ating mga inquiry kasi nakalagay mismo doon sa online procedure yung step by step by step. Ibig sabihin, sa step by step na meron pang steps. So, pati examples nandun na. So, ang kailangan mo lang talaga ay isang Basahin malinaw mabuti. na internet connectivity, malakas na internet connectivity, at syempre, yung ating pagbabasa. At syempre, sama na rin Pangunawa. natin ng comprehension. No? Yes, sir. So, yun, sir, eto po, makikita natin sa ating Facebook page sa Central Luzon State University. Sa live po natin, meron pong kinoment si Sir Carl Allen, ayan, to know more about CLSU College Admission Test, ayan. Pinaste niya po doon yung link. So, kung may mga questions po kayo or clarifications, pwede po kayong mag-reach out doon. So, yun, sir, may nag-comment dito from Miss Marlene Felipe. Sir, paano po kaya yung mababa yung grades nung high school? Pero nag-o-honor po siya nung K-12 na po siya. Thank you po. So, sir, eto po yata kanina yung, di ba, nabanggit nyo po na hindi na lang po sa college admission test nagbe-base, pati po sa grades. Ano po bang grades ang kukuhanan? Grades po ba nung junior high school or grades po nung K-12 na? Bahagi ng junior, may bahagi ng junior, then may bahagi ng senior high school. So, kung sa palagay ninyo ay medyo mababa yung grades mo nung junior at nung high school, pagbutihin mo sa admission test kasi mas malaki yung weight na binibigyan natin sa admission test. Ngayon, kung mataas naman yung grades mo, wag ka pa rin magpakampakante o relax kasi baka yung iba mas mataas ang maging total score. So, it's a composite score of your admission test which includes 4 subtests. Alam nyo na yun kung ano yung 4 subtest na yun. At saka yung grades natin ng secondary, which includes partly ng junior at saka ng senior high school. So, ayan, Miss Marlene, malinaw po, okay, na mas malaki pa rin po yung percentage na kukuhanin sa admission test. So, although kukuha po tayo ng parang percentage sa grades ng junior and senior high, pero syempre po, mas mainam na pagbutihan din natin kung yung mga anak po natin, so i-advise natin na kung merong time, sir, mag-review, ano? So, malaking tulong yun, lalo na po sa mga general information. So, ayun po. So, eto naman po, may nagtatanong, eto po, sir, parang kasabayan namin to nag-exam. So, saan daw po makukuha yung result ng exam? Kasi sir, nung nag-exam po kami, hindi pa pandemic. Nung nilabas na po yung result, pandemic na. Pero kasi parang before that po, may parang paper na nakukuha yung result po ng exam. So, possible pa rin daw po ba na kahit graduate na kami, makita pa rin po namin yung percentage po namin, ganon, kung saan po kami mababa, saan po kami mataas. Mula nung 2020, wala na po tayong nire-release na results. So, ang naging basehan na lang natin ay yung percentile rank nyo at saka kung ano yung mga course preferences natin. So, yon, hindi katulad nung araw. Ako kasi yung first batch no? Ang tanda ko na. Kami yung first batch ng admission test. Before my batch, walang exam. So kami yung kauna-unahan. So historically, ako yung first batch ng nag-exam. So after the last time na nagbigay tayo ng result, na kung saan makikita anong subtest ka mababa, anong subtest ka mataas, ay 2019. Nung batch nyo,
wala na. Nakalagay na lang ay kung saang program ka admitted. Yes, sir. Yun. Naalala namin yun, sir, sa Facebook, pinost yun. So, kung anong program ka na lang napunta, ganon. So, technically, malinaw po na, syempre ako, isa yun, sir, sa bala ko din itanong, since parang dati sinasabi nga nila na pwede niyong kuhanin yung parang pinaka percentage nung parang total exam, and then yung mga per po, yung ayun, sir. So, ayan, guys, sa mga katulad ko dyan na gusto ding itanong yung ganong klase ng tanong kung makukuha pa ba natin. So, technically po ay wala na raw po silang ino-offer na ganon since 2020. Ayan. So, ayun po, sir. Ano po yung mga documents na dapat po nilang dalhin sa yung mga applicants po natin during the exam naman na po? Ayan. Yan yung mismong issue natin last year. Kasi although sa test permit, no, dalawa kasi yung ating dokumentong required na bitbitin ng estudyante, yung kanyang application form. Online yun na finil-upan mo, pero may last step kasi yun, hindi nila napipindot, yung download and print the online application form. So, ibig sabihin, nakarating sa step 4 na i-upload lahat, pero nakalimutan nila na i-download at i-print yung kanilang test permit. Kaya pagdating dito sa ZLSU, ang dala-dala nilang mga test permit nasa cellphone. Kailangan pirmado niya at pirmado ng mga magulang. So, walang physical na copy. At higit sa lahat, babasahin sana mabuti ng ating mga successful applicants kasi nasa test permit yung 9, I think there are 9 general instructions kung ano ang kanilang mga dadalhin, pati yung attire, pati yung anong oras ka dapat nandito, ano yung mga dapat at hindi dapat dalhin. So, sana pagka-download nyo ng inyong test permit, ay i-print ito at basahin isa-isa para maintindihan. Binago din namin for this year yung proseso na kung saan hindi na nila dadalhin physically yung kanilang mga dokumentong in-upload. Kasi, isa sa mga changes natin ngayon is that bahagi yung school registrar at yung school principal sa pagproseso na ang application form na kung saan isi-certify ng principal na yung input niya na grades doon sa kanya sa ating portal na nagre-reflect doon sa kanya application form ay certified through and correct. Kaya shout out sa mga gustong makapasok, hindi pwedeng kung ano-anong grades lang ang ating ilalagay doon dahil dadaan sa ating school registrar at saka sa school principal yung application form natin. So basically, ma'am, Julian, dalawa lang yung dala-dala nila na document ang dala-dala nila during the exam. Yung application form, duly signed by the principal, nung aplikante at nung guardian, at saka yung kanilang test permit. At syempre ID. Nakalagay po doon. Babasahin lang po nila pati yung anong uri ng lapis, etc. etc. So those are already included in your test permit. So please, dear applicants, take time to read and understand each of the guidelines. So, ayan guys, malinaw. So, ayan, baka po may mga parents tayo na may mga anak na nag-apply. So, paki-remind po ang ating mga anak na paki-double check po and i-remind na kailangan nilang dalhin during the exam ang kanilang application form, duly signed by their principal, and then syempre po kayong guardian and kanila pong ID. Printed, sir, no, with yung ID po, ay photocopy po ng ID? Yung ID nila mismo sa school, dala-dala okay nila. Po. Or any other valid ID na may picture para makita natin na nagtutugma yung identity, sir. Kasi ngayon yung picture doon sa application form, kasi online siya, naka-embed na din yung picture na in-upload nila doon sa naka-print na application form nila. So, inuulit natin, kasi may mga pictures kami nakikita na ang nilagay nila ay profile picture, sa Facebook. So baka hindi kayo tanggapin nung proctor pagdating ng exam nyo kasi iba yung mukha noong nakapila sa examination room at iba yung nandun sa application form. Baka hanapin yung kung ano yung nandun. So standard lang, kaya ang suggestion namin dapat studio taken siya, formal yung post, tapos 2x2. Isa rin sa mga hindrances naman nag-a-apply dahil clean-up lang nila. Hindi match dun sa specification na nilagay natin. It must be square kasi 2x2. So, nire-reject nung portal kung hindi 2x2. So, ang isa sa improvement siguro na gagawin namin, I don't know if it's possible, pero posible daw yun, we apply AI para ma-detect niya na hindi lang yung size, kundi pati yung feature. Dapat gaano kaluwang yung mukha. Kasi yung iba, 2x2 pero whole body. 2x2 nga naman, pero whole body naman yung picture. So, may mga ganun po tayo. Pero pailan-ilan lang naman. Pero generally, marami po yung nakasunod na ngayon sa ating picture specifications.
Ayan, syempre, reminder lang din yon sa mga future applicants pa natin since mahaba-haba pa yung time of application na syempre ma-remind sila na kung gagamit tayo ng picture, syempre kung meron tayong formal picture, why not yun yung gamitin natin para mas makita, syempre kailangan yung parang kung susundin natin yung standard regarding sir sa 2x2, syempre kailangan po nakalitaw yung tenga, ganun, nasa likod yung buhok, may Yung color. ID picture talaga, Ma'am Opo. Vic. Wala namang nag-ID picture na nakapost na pang Nakaganon. Oo. O kaya ay may kasamang aso, ganon. We experienced that eh. Although pa isa-isa, meron pang nag-upload yung picture niya, may background na bundok kasi nasa chocolate hills siya, ganon. So, hindi pwedeng kahit anong litrato lang. Kailangan yung standard na ID picture na 2x2. Kaya ang suggestion namin ay magpakuha sa studio, maglaan ng konting panahon. Anyway, libre naman po ang exam. Yun ang isang kaibahan natin ngayon dahil libre siya, marami na ang nag-apply. At hindi lang yon, di ba? Libre na rin yung tuition fee natin. I think Yes, nung sir. batch nyo, Opo. meron pang binabayaran little amount. Actually po, parang wala na din sir, pasok na po yung batch namin sa okay. free tertiary education. Pero yung earlier batches ay meron pang binabayaran. At meron pang entrance fee. I think kayo nagbayad pa yata kayo eh. Parang 300 or 350. Bali, wala po akong natatandaan. Parang na nga bayad sir, po. parang wala na din Libre po lang nung- din po kami ng libre. mga Libre na po yata. Parang nung- nirefund pa nga yata eh. I think may batch pa na nirefund eh. Yung huling 2018 if not mistaken. Nakapasingil kami pero Nirefund na po. nirefund noong sila i-graduate kasi dumating na yung pondo from Unifast. Ayan, mag-move on na po tayo sa susunod na tanong. Meron po ba kayong tips para sa ating mga aspiring CLSU1s? Tip number 1, basahing mabuti kung ano yung mga nakalagay na instructions kasi nandun na rin yung mga reminders natin. Pero kung gusto nating maging successful sa ating application, ay pagandaan din ninyo no, yung ating exam kasi unang-una, in as much as we would like to accommodate more students, syempre limited din yung ating kakayanan bilang isang university at may mga programs tayo na we cannot accommodate all applicants. Kaya paghandaan din yung mabuti para nakakasigurado tayo na makakasama tayo doon sa slots available for our for this school year, for this coming school year. So, ayan, sir, may additional question po sa ating Facebook Live. So, ayan, from Ma'am Zenaida Claro Navarro, ayan. Paano po kaya yun, sir? Hindi po namin na-upload yung mga requirements, pero naka-fill up na po kami sa online. Ano po kayo possible reason? Bakit po kaya, sir, hindi sila makapag-upload? Isa lang po ang dahilan, palagay ko. Medyo mahina po yung, Mahina yung internet. connectivity, Kasi po, kung kayo po ay nakapag-apply na online, ibig sabihin nakapag-create na kayo ng account, step 1. Nakapag-fill up na kayo ng application form, step 2. At step 3. Kasi ang step 4 po, i-upload na po niya yung kanyang Mga requirements ABC. Ang requirement po natin, Ma'am Juliet and Ma'am Princess, actually ay photocopy, scanned copy. Kasi PDF file po siya eh. So, scanned copy ng kanilang PSA or birth certificate, NSO pala. Then, scanned copy ng kanilang Form 137 or SF9 yata, yung grades nila ng grade 7 to 10, at saka photocopy ng kanilang grade 11, first sem and second sem. So, basically, 3 lang yung i-upload nila. Pang-4 yung 2x2 picture. So, ang nakikita naming dahilan, pag hindi po nakakapag-upload, ay yung internet connectivity. Kaya po nagkaroon po kami ng mobile on wheels. Ayan. Ayan. So, ayun po, Ma'am Zenaida. Malinaw po, Ma'am. Try nyo po ulit. Like, kunwari po, kung naka-wifi po kayo, try nyo po mag-mobile data. Ayan, para baka po, gaya po na nabanggit ni Sir, so baka connectivity problem po yun. Kaya po hindi tayo makapag-upload. Or baka naman po, minsan sa phone po, tayo nag-upload, medyo nagluloko rin po yun. So, kung meron naman po tayong available na mga computers po sa mga bahay-bahay natin, pwede rin po natin itry doon, Sir. Once na nakapag-create naman na po na account, nandun na rin naman po yung information nila. Intact naman na po doon sa account. Ang mahalaga doon, Ma'am Julian, kung saan sila tumigil, ang ginawa ng ating developer ay hindi mo kailangan back to zero. So, ibig sabihin, kung saang step ka natigil, as long as you remember your account, alam mo na yung password mo, ay doon ka na lang magpapatuloy. Ayun, So, you yun have until December 31 para mag-upload po ng requirements natin. So, ayun po, Ma'am Zenaida. So, ayan, try nyo lang po yung iba't ibang ways pa natin. So, baka nga po connectivity problem lang. So, ayun nga, Sir, sa ngayon po, nabanggit nyo kanina, Sir, na syempre nagkakandak din po kayo ng CAT on Wheels. So, ayun po, kamusta na po yung inyong pag-iikot since
ang pinaka-goal po nun ay mabisita po yung iba't ibang schools din. So, ano na po ba yung mga paaralan na napuntahan na po ninyo? And ano pa po yung mga pupuntahan pa ninyo? Para po, syempre, mabigyan din natin ng heads up. Baka may mga sir nakikinig na baka taga Umingan or taga baka ng Pikwan, ganun, or what sir? Baka kasama pa yung lugar nila sa bibisitahin nyo po. Ayan. So, while it's true na online na yung ating application, no? So, ibig sabihin, bago nag-start ang application ay pumunta na kami actually, Ma'am Julian, sa mga schools at nagbigay na kami ng mga tarpaulin at saka mga brochure. At nakalagay na doon sa tarpaulin kung ano yung QR code na i-scan para sa procedures at nasa tarpaulin na din yung ating scan nila kung ano yung mismong steps at saka yung mga documents. Kaya napansin nyo, bago po kami mag-mobile on wheels, libo-libo na po yung nakapag-apply. Ibig sabihin, talagang remote ang ating application. They can do it online. Kaya lang, isa sa mga innovations natin sa ating opisina ay mamili. So after na mag-distribute kami ng mga tarpaulin sa iba't ibang school, namili kami ng 12 schools na kung saan pupunta kami to assist students and facilitate their application. So out of these 12 schools, kahapon yung huli, ikasyam, galing kami ng Laur kahapon, ano? From Dingalan naman the other day. So meron na kaming nabisitang schools, Kuya po, ng Pikwan, nabanggit mo yun ng Pikwan, tapos na po yun. Rizal, Pantabangan, Gabaldon, Bungabon, Aliaga, Dingalan, ayan, pupunta kami ng Aurora, at saka Laur. At ang ating schedule, sana matuloy na ito mga taga Umingan, Digdig at Karanglan National High School kasi lagi pong napupuspon ito dahil sa ating bagyo. So, I think yung bagyong paparating ay weekends. So, sana sa Lunes, shout out sa mga taga Umingan. Ako kasi taga Umingan din ako, kaya sabi ko, nako, pangalawang beses na itong pangatlo na kung sakasakali, pati yung Digdig. Ang Digdig actually sila yung una dapat sa schedule. Pero pangalawang postponement. So, sana matuloy na po ang Digdig sa Tuesday. So, sa Monday po ay Umingan. Tuesday, November 19 ay sa Digdig, sa Karanglan ito. At yung huli, kung matutuloy po sa November 20 ay sa Karanglan National High School. So, doon po magtatapos yung ating mobile. Pero ulitin po natin, habang kami po ay nagmo-mobile on wheels, patuloy po na dumadami din, no? At nakikisabay yung ating mga online application na talaga namang nagagawa nila ito successfully kahit na wala kami dahil connectivity lang naman po yung issue. Pinagbigyan po tayo ngayon ng university na mag-purchase actually ng mga laptops at internet connectivity. So may dala-dala kaming mga laptop, may dala-dala kaming modem, mayroong smart, mayroong globe para po masigurado na maging successful yung estudyante. And talaga naman pong well participated po ng mga estudyante at nagpapasalamat po yung ating mga school principals na napili po yung mga schools nila. So wag po magtatampo yung ibang mga schools na hindi po namin napuntahan. In as much as we would like to visit all schools na maging mobile, ay hindi po namin talaga kakayanin kaya namili po kami ng ilang schools. So next time, we'll visit other schools naman. Pero I think dahil online pa rin ito, palagay ko ay magiging less yung ating mobile sa susunod. Kung bakit sinubukan lang namin kung ano yung magiging turnout, pero so far so good naman. Okay. Especially sir, parang mainam din yun. Kasi sir, parang, syempre hindi tayo sir lahat privileged na magkaroon ng connection sa lahat ng in connectivity. Kasi sir, meron tayong mga estudyante na pag-uwi sa kanilang mga tahanan, wala naman din connection. So, magandang opportunity rin siya sir na parang nabibigyan din sila ng way para makapag-apply pa rin kahit nasa school na. Tama ka dyan, Ma'am Julian, kasi yung iba mayroon na silang requirement. Katulad nung ilang napupunta naming schools, dala-dala nila talaga yung mga requirements na physical. So, wala silang scanner, wala silang connectivity. So, meron na kaming daladalang scanners din, may daladala. Ang wala lang talaga kami yung studio, hindi namin ma-provide no, yung tamang litrato. Pero, isa sa mga project namin, gagayahin natin yung pag nag-ID tayo ba sa ating CLSU students and faculty na naka-integrate na yung picture taking. Pag nag-mobile kami. Yun. So, yun ang pinaghahandaan namin na improvement ng ating system para standard na yung picture ng mga nagbo-mobile application. Malay mo sir, baka next na yun na yung nadagdag na kwan sa CAT on wheels natin. Correct. May ganun na rin. And syempre sir, mainam din nyo kasi syempre lack of resources din po talaga, no?
Kaya parang mainam yun kasi nga, kayo na po mismo yung bumibisita. So gaya nga sir na nabanggit nyo, ready na sila, pero sir, yun nga, wala silang gamit talaga. Sir, curious lang po ako. Kasi nabanggit niyo po kanina na namili po kayo ng mga lugar na pupuntahan ng Cat on Wheels. Gusto ko lang pong malaman kung ano-ano po yung mga qualifications and paano niyo po pinili yung mga lugar na yun. Actually, wala namang specific na qualification kasi naniniwala kami na sa mga schools na to, although may mga estudyante tayo na meron ng connectivity, meron pa rin dyan ang walang malinaw o malakas na internet connection. Actually, kahit nga siguro yung katabi natin, yung Muñoz, di ba? Baka marami dyan. Kaya lang, since mas malapit naman sila sa CLSU, pwede naman silang bumisita sa ating opisina at ma-assist. At palagay ko, sa mga schools na napuntahan namin ito, ay sasabihin ko na hindi naman natin generalize na ang pagpili sa kanila ay dahil ito ay walang internet kaagad. Ibig sabihin, sila yung mga schools na kung saan ay palagi namin medyo malayo na doon sa ating locality. Although yung Umingan ay malapit lang, kaya lang marami rin kasing mga baryo sa Umingan na pinanggagalingan ito mga estudyante. So most likely, baka marami rin ang nakaprepare for the admissions test, kaya lang hindi nila magawa yung proseso na online. So sa susunod po mga pagkakataon, halimbawa, Kuya po, maraming high schools sa Kuya po, pero namili kami ng isa. So sa susunod, yung ibang school naman, within Kuya po. Ganun. So yung mga bayan na binanggit ko ay not necessarily na yun ulit yung school na pupuntahan. Like Aliaga, maraming high school sa Aliaga, so pinili namin yung National High School, ganun. So sa Umingan National High School kami sa Lunes, pero sa susunod na pagkakataon, marami pa namang high school. At saka, nakalagay po sa ating mga mobile on-wheel announcement na lahat po ng school na malapit, actually doon sa specific school for that particular day, ay pwede pong pumunta. Lahat po yon. At nagaganap po yon. No? Tuwing pupunta po kami sa isang school, ay merong mga taga-ibang school na pumupunta to be assisted by the Mobile on Wheels application. Ayan. Maraming salamat, Sir Elmer, sa pagbabahagi ng makabuluhang diskusyon. Wait lang, partner. May nagpapahabol. Ayan, may pahabol pa. Ayan. So, sir, eto, may nagtatanong pa rin po. So, good day, sir. Kung 8 a.m., eto, galing po kay Ma'am Maria Teresa Tumpalan. So, good day, sir. Kung 8 a.m. po ang exam, mga what time po dapat nasa CLSU para mag-take ng exam? Salamat po. Actually, nandyan po yan sa permit ng estudyante. Ang nakalagay po dyan, at least 45 minutes bago po ang exam ay dapat nasa testing room na. Kasi po, ang 8 o'clock po ay umpisa na po ng instruction or giving of instructions. At pagka po wala po ang ating applicant sa loob ng examination room, sa eksaktong alas 8, ay hindi na po siya papapasukin. Kaya 45 minutes at least ng alas 8, kung alas 8 po ang exam niya, ay dapat nasa examination room na siya. So maaga po dapat ang pagpunta sa CLSU, kaya paghanda ang mabuti. Anyway, dun sa malalayo, meron po kami later i-announce sa Facebook at sa kanilang email na i-accommodate, nag-promise po ang ating auxiliary services na pwedeng ibilit ang ating mga aplikante sa malalayong lugar. Kung ibig sabihin, one day before the admission test ay pwede na silang matulog dito sa ating mga facility at nag-pledge po ang ating auxiliary na ibibigay sa mas mababang rate ang ating mga rooms. Para naman hindi maging issue yung na-late ka o kaya ay nagmamadali ka o kaya ninenervyusin ka kasi nag-aapura ka. So we will be providing you those announcements pagka po natapos na lahat yung application form, yung application period natin. So, ayun po, malinaw po ma'am na kung galing po syempre sa malayo, pwede pong magstay gaya na nabanggit ni sir. Pero kung within Nueva Ecija or within this city lang din po, kahit siguro ma'am ba, yun, gaya nga po nabanggit, need lang natin basahin yung mga instruction and reminders para po sa exam po ng ating mga anak. Since naka-indicate na po doon kung kahit 8 a.m. po yung start na exam niya, dapat po before that, nandun na po, like 45 minutes before 8 a.m., dapat po nakarating na sa CLSU. Since exactly 8 a.m. po, mag-start na po sa pagbibigay ng general instruction. Ma'am Julian, maisingit ko lang, isa sa mga reminders, actually, number 9 yon na kung meron kayong time, may nakalagay doon, if you have time to visit CLSU days before your admission test, mas maganda po na dalawin niyo po ang venue. Pinapapasok naman po ang